Dalawang beses nang naloko sa online market ang 64 anyos na si Nanay Lolita. Aminado raw siya na madali itong nabudol sa mga binebenta online. Ano lang yung mga yung accessories. Tapos yung sabi nila 18K, pagkatapos hindi naman pala 18K. Eh siyempre, kunting lang yun, alam mo naman ang matanda, maniniwala. O kaya ganun, wala na. Eh ngayon, hindi na ako kumukuha. Isa lamang siya sa daan-daang mga Pilipinong nabiktima ng iba't ibang klase ng online scams. Para mapigilan at maiwasan pa ang paglipanan ng mga ito, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Sabado, July 20, ang Anti-Financial Account Scamming Act. Ito'y bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong araw, July 22. This is essential in this time as cybercriminals use technology to defraud fellow Filipinos, causing not only personal economic loss to them, but also a loss of trust in financial institutions. Ipinag-uutos nito ang mga institusyong pampinansyal na magpatupad ng mga alituntuning poprotekta sa mga bank at e-wallet accounts ng mga Pilipino. It will protect our people from falling prey to perpetrators who target their banks and e-wallet accounts. Sa ilalim ng nasabing batas, ipinagbabawal at may karampatang parusa ang iba't ibang klase ng iligal na aktibidad gaya ng money muling, social engineering schemes, economic sabotage at iba pa. I hope that through this law, we can deter the majority of the financial scams that we have been seeing, while at the same time fostering greater trust in our digitization efforts. Sa ilalim din ng batas, mayroong autorisasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imbestiga at mag-usisa sa mga financial accounts na maaaring sangkot sa mga scams. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.